Pitong paalala ng Diyos kapag may kalamidad tulad ng bagyo, lindol, pagbaha at pagkasunog. Una, wake-up call mula sa Diyos. Ang kalamidad ay minsan paalala na bumalik sa Diyos. Sa abala sa trabaho, kasiyahan at teknolohiya, nakakalimutan nating siya ang pinagmumulan ng buhay. Sa isang iglap, napapaalala niya sa atin na wala tayong kontrol sa lahat. At ang tanging sandigan natin ay ang Diyos. Ang unos ay paanyaya. Anak, bumalik ka sa akin bago pa mahuli ang lahat. Efeso 5 verse 14. Gumising ka, ikaw na natutulog, at bumangon ka sa mga patay at liliwanagan ka ni Kristo. Pangalawa, pahayag ng galit sa kasalanan. Ang Diyos ay makatarungan. Kapag laganap ang kasamaan, minsan ay ipinahihintulot niya ang pangyayari upang tayo'y magising at ituwid. Hindi ito paghihiganti, kundi disiplina ng Ama sa kanyang mga anak. Mahapdi man ang karanasan, ito'y para sa ating kabutihan at pagbalik loob. Roma 1 verse 18. Ang puot ng Diyos ay ipinapahayag mula sa langit laban sa lahat ng kalapastanganan at kasamaan. Pangatlo, panawagan ng pagsisisi at pagbabalik loob. Sa halip na sisihin ng iba, tanungin natin, paano ako makakalapit muli sa Diyos? Ang pagbabalik loob ay hindi panandali ang panalangin sa oras ng sakuna, kundi pagbabago ng puso at pamumuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Ang kalamidad ay pagkakataon para palakasin ang pananampalataya, maglinis ng ating puso at bumuo ng mas matibay na relasyon sa Panginoon. 2 Chronicles 7 verse 14. Kung ang aking bayan ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ang aking muka at talikuran ng kasamaan, aking diringgin sila at pagagalingin ang kanilang lupain. Pang-apat, paalala ng kanyang kapangyarihan. Sa lakas ng hangin, pagyanig ng lupa at rumaragasang baha, nakikita natin ang kapangyarihan ng Diyos. Siya ang may kontrol sa lahat at ang kanyang kapangyarihan ay may kasamang pagmamahal at pagligtas. Ang kalikasan ay nasa ilalim ng kanyang kamay at walang nangyayari nang walang kanyang pahintulot. Sa gitna ng takot, maaari tayong humimok sa kanya at magtiwala na may layunin ang bawat pangyayari. Awit 29 verse 3. Ang tinig ng Panginoon ay nasa ibabaw ng maraming tubig. Kumukulog ang Diyos ng kaluwalhatian. Panglima, pagsubok ng pananampalataya. Hindi lahat ng unos ay parusa. Madalas ito'y pagsubok ng pananampalataya. Sinusukat ng Diyos kung patuloy ba tayong magtitiwala sa Kanya kahit sa gitna ng kawalan. Ang tunay na pananampalataya ay lumalalim sa mga pagsubok. At sa dulo ng lahat, may biyayang naghihintay sa mga nananatiling tapat. Ang bawat hamon ay pagkakataon para mas kilalanin ng Diyos at madama ang Kanyang gabay. Santiago 1 verse 2-3. Mga kapatid, magalak kayo kapag dumaranas ng iba't ibang pagsubok sapagkat ito'y nagbubunga ng pagtitiis. Pang-anim, paalala ng pag-ibig at awa. Kahit sa gitna ng trahedya, ang Diyos ay nariyan, hindi upang manumbat, kundi upang umalalay. Siya ay umiiyak kasama ng mga umiiyak, nagbibigay lakas sa mga nawalan, at nagmamahal sa pamamagitan ng pagtutulungan at malasakit ng kapwa. Ang kanyang awa ay bago tuwing umaga, at ang kanyang pag-ibig ay walang hanggan. Panaghoy 3 verse 22-23. Ang mga kaawaan ng Panginoon ay bago tuwing umaga, dakila ang iyong pagtatapat. Pang-pito, paalala ng pag-asa at kaligtasan. Sa kabila ng lahat, may katiyakan tayong ang Diyos ay tapat. Ang unos at trahedya ay pansamantala, ngunit ang pag-asa kay Kristo ay walang hanggan. Ang bawat bagyo ay daan tungo sa bagong simula. Paalala na sa Diyos laging may pag-asa at kaligtasan. Sa halip na panghinaan ng loob, tayo ay lumapit sa Kanya ng may pananampalataya. Awit 46 verse 1. Ang Panginoon ay aming kanlungan at kalakasan, handang saklolo sa oras ng kaguluhan.